Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no? Shoutout muna tayo. Isa lang yung nakita ko nagpapa-shoutout ha. Pero if may natabunan dito, pasensya na busy din po kasi ako. Kasi alam mo na, patapos na yung July, cramming sa mga ibang obligasyon. So, ito nagpapa-shoutout si Sir Roy Olaviaga. Sir Roy Olaviaga, no? Pa-shoutout mo watching here sa barko while playing Path of Exile 2. Seaman siguro to si Sir. Madaming chicks siguro yan. Salamat Sir Roy. Now, meron tayong pag-uusapan, pati yung update kay Tito Norms, no? Bago ang lahat, i-discuss ko muna to, 'di ba? Si Sir nako iba pala yung display na naka-capture. Si Sir MG nag-post ng ganito, yung manok, no? Sabing ganun dito. Natuwa lang ako makita ang mga Nokis ko, solid bloodline, blah, blah. Regarding do sa manok. Now, sa di malamang dahilan, nag-comment si Sir Alex Fabella. Sabi ni Sir Alex Pabella, no? Tuloy mo lang ng ayos, walang nananalo sa sugal. Isama mo si kadumihan ng parehas kayong malugmok sa sugal. To be fair naman, yung sagot naman ni Sir MG, medyo okay din. Grabe ka naman, Boss Buyong. Salamat sa unang mong sinabi. Tatandaan ko yan, itutuloy ko lang ito sa ayos. So dito nagkaroon ng minor Ang dami nag-PM sa akin. So I do appreciate don't get me wrong. Naiintindihan ko yung concern nyo. Kasi nag-post ako nito, no? Sabi ko ganun dito sa post ko. Nilagay ko kasi yung regarding sa sugal kasi ang pinag-uusapan eh. So nilagay ko yung picture ni Tito Norms. Sabi ko ganun, Sir Boyong the Explorer, pinatatamaan mo ba si Tito Norman? Kasi sabi niya kasi dito, tuloy mo lang ng ayos, walang nananalo sa sugal, isama mo si kadumihan ng parehas kayong malugmok sa sugal. Ngayon, may mga nag-comment, no? Tsaka nag-message sa akin, hindi daw si Norman yung pinatutungkulan, kundi daw si Sir Kalinisan, kaya nga kadumihan. Nagigets ko naman po yun. 'Di ba? Kung iniisip ko na yung kadumihan na tinutukoy dito ay si Tito Norms. Pwede naman kadumihan, pwede naman. Pero sa tunay ba may expect mo na titirahin nga ni Sir Boyong yun sa public si Tito Norms? Maiisip nyo ba na ang itutukoy niya na kadumihan let's say hindi nag-i-exist si Sir Ralph Kalinisan, 'di ba? Alam mo, hindi natin kilala si Sir Ralph Kalinisan. May expect mo ba na si Tito Norms yung itutukoy niya na kadumihan na isasama ni Sir MG? Kakampi niya yun eh. Itong ko na to, nagpapaulot lang ako dito. I know po. I know na si Sir Ralph Kalinisan, kaya lang ang inaano ko dito yung sugal part. 'Di ba? Yun ang tinutukoy ko na pinatatamaan niya si Tito Norms. Na alam ko namang hindi. Parang inaano ko lang, ginagatungan ko lang. Na oo nga naman si Tito Norms nagsusugal, siya ba yung pinatatamaan mo? Yung halimbawa, pag nag-aaway tayo, no? Hindi ko nga alam ba't kailangan ko pa sa inyo to eh. I-explain ko pa sa inyo yung statement. Pero para malinaw na lang para wala nang away. Halimbawa, nag-aaway tayong dalawa, no? Sabi ko sa'yo, umayos ka nga ng ugali mo. Ang dumi-dumi ng pag-uugali mo, 'di ba? Tapos, syempre, sasarkastikin mo ko. Wow, ha? Ikaw, sarili mo ba yung pinatatamaan mo? 'Di ba may mga sagot na ganon? I know na hindi
alam mo, kaya mo sinabi na sarili, alam mong hindi yun. Kaya lang, para ibaliktad ba? Yun sana nakukuha nyo. Hindi ko alam ba't kailangan i-explain ko pa itong bagay. Kasi maraming nag-PM sa akin, ewan ko, mga ilan din na nag-comment dyan na si Sir Ralph Kalinisan, hindi si Norman. Alam ko po. Kaya lang sinabi ko ito doon sa part na sugal. 'Di ba? Hindi naman alam ko din na hindi naman uulitin ko ha. Alam ko po na hindi titirahin ni Sir Alex sa publiko si Tito Norms. Nakuha na po ng lahat. 'Di ba? Pero I do appreciate po no yung mga kumorek sa akin. Pero alam niyo naman, 'di ba? Balikan kasi tayo ng sinasabi eh. Katulad ng sinabi ni Sir Alex no na 'di ba sinabi Vito Lazatin daw ako, tapos Benjamin Marcos. Sabi pag maraming pangalan daw ang sinasabi niya, manluloko daw 'yon pag maraming pangalan. Binalik ko sa kanya. Di si Tito Norms po pala, may Francis Leo Marcos, may Norman Mangusin, may Norman Alejandro pa. Ano din pala 'yon, manluloko, 'di ba? So, nag-spend ako ng 6 minutes para explain doon. Alam ko po lahat. At just in case naman na may bagay na hindi ako alam, sasabihin ko din naman sa inyo. 'Di ba? Pero maraming salamat sa nagsabi. Next tayo. 'Di ba? Punta tayo dito sa ni Tito Casper. Meron pa ring dinadala si Tito Casper. Kasi kung makikita niyo yung mga post niya, no, for example, ito. Meron siyang pinost na malungkot na alimango na hindi ko naintindihan, no. Sabing ganon dito sa caption niya na to, laban lang Casper sa mundong mapaglaro. Mukhang may pinagdadaanan talaga siya. Yung mga pinapakita nila sa public na yung strong sila. Ano lang yun? Show. Pero nakikita ko dito na may dinadala pa rin si Tito Casper. Hindi pa rin siya panatag. 'Di ba? Yung mga sabi hindi ako bibitaw. What do you mean? Ano ba to? Love life ba to? Pero alam natin na na may pinagdadaanan siya, Meron siyang hindi niya mapigilan. Maybe dun sa lugar kung saan siya nandun, wala siyang mapag-sharean or pinapag-share niya, hindi siya siniseryoso. Palaging hindi, kaya, walang problema diyan. Pero alam niya sa sarili niya na medyo mabigat yung yung napasok niya. 'Di ba? Hindi mag-aano to eh. Naghahanap ito ng parang magko-comfort sa kanya. Kaya sa public siya nag-seek. Hindi niya nakukuha ito do sa tropa niya na kasama niya ngayon. Nag-comment nga si Rogelio Galang Santiago eh. Sabi gano'n na. Pre, mga daga lang mga daga lang naman yung kung saan ang basura, nandun sila para may makain, di ba? Wala to. Kitang-kita na may si Tito Casper eh. May dinadala eh. 'Di ba? Maybe narinig niya na yung kay The Kings. Maybe alam niya na wala eh. Kasi pwede naman siya magpaka-neutral nun eh. Oo, pwede niyang siguro pwede niyang tirahin kami ni Tito Casper Yung mga typical sila Don Sebastian, Fujinius. Pero sana bigyan niya ng honor yung nilang dalawa ni The Kings. Pero dahil gusto niya siguro i-impress yung bagong boss niya. 'Di ba? Naiipit siya sa gitna. 'Di ba? Sabi niya sa akin sino ba nakausap ko dito sa PM? Tinanong ko anong crab mentality daw. Paano naging crab mentality yung hindi bibitaw? Iniisip ko pag may humihila ba? Pero bakit yung crab ang nagsasabi na hindi bibitaw, tapos may caption na laban lang Casper sa mundong mapaglaro.
Ganyan din siya nung ano eh, no? Nung iniwan siya sa ere ni Tito Norms eh. Di ba? Kaya tingnan natin, no? Sabi gano'n, no? Gaya ngayon, nasa ng mga daga, hiwa-hiwalay sila. Naglalaglagan na sila. Huh? Kailan nangyari yun na naglalaglagan yung mga daga? Tapos sabi ni Tito Casper, basta tayo loyal lagi sa nagiging kaibigan at amo natin. Ayos na yon, kayamanan na yon para sa atin. Hindi ka sure! Hindi ka sure, yan loyal na yan. Ito, ang problema kasi sa grupo nyo, men, no? Yung foundation ng grupo nyo ay kasinungalingan kasi. 'Di ba? Kaya hindi mo make sure na yung grupo na yan ay intact. Kasi kung tutusin, yan si Boss Rogelio Galang Santiago ng Makati. Kausapin mo, hindi niya na naman alam ang pinaglalaban niya eh. Yung pagpasok niya sa sa FLM community, bigla na lang siya nagsalita. Hindi niya rin naman ang pinaglaban niya eh. Paano mo aasahan niya na hindi kayo maghihiwa-hiwalay niyan? Baka mamaya nga pagka naisalang na yan si Rogelio Galang Santiago sa sitwasyon na na hindi niya alam, ilalaglag kayo niyan eh. Kasi yung nakakausap niyan, pulis yata yung nakakausap niya, nagpi-PM din sa akin eh. Nababasa ko yung mga pinag-uusapan nila. Medyo nag-iingat din siya. Nagdi-delete din ng video. Pinakita ko kahapon, 'di ba? Yung vlog ko kahapon. 'Di ba? Parang nag-iingat na rin siya. Alam niya rin na mukhang may kalalagyan siya. 'Di ba? Kaya huwag yung mag-iisip na yung hindi mag-iiwanan. Si Sir Boyong, mukhang ka kasi binigyan ka ng trabaho eh. Pwede. Pero yan sila Rogelio Galang Santiago. I don't think so. 'Di ba? Basta tayo loyal lagi daw sa magiging kaibigan at amo natin. Hindi ka nga naging loyal, Tito Casper eh. Kay 'di ba? Kay The Kings. Actually, hindi naman loyalty yung hinihingi sa'yo. Yung word of honor mo lang na, siyempre nagkabati na kayo, no? Tapos, alam mo yun, yung eksena ka pa. Na feeling ko hindi ka naman inutusan nun eh, nakisama ka lang talaga. Well, mo yan eh, choice mo yan, di ba? Hindi mo na, hindi mo, ikaw. Kasi ang nakikita ko kay Tito Casper, gusto niya laging, gusto niya laging, walang masabi yung magiging boss niya eh. Yung binibigay sa kanyang pabor as much as possible, babayaran niya rin. 'Di ba? Siguro para walang masabi. Anyway, dako tayo ngayon sa dito kay Food Genius. May sinabi si Food Genius na abangan nyo po si Tito Norms this week. What do you mean? Ano yung meaning? Minessage ko si Food Genius, hindi pa ako nire-replyan eh. 'Di ba? Maraming ibig sabihin kasi nito, pwedeng subpi na siguro. Hindi not necessarily kasi ang inaabangan nyo 'di ba? Warrant of arrest. Hindi ko rin alam kung ano 'yon kasi pini-PM ko si Food Genius, hindi niya pa nasisin yung ko eh. Yung message ko eh. 'Di ba? Pero yung kay Mapalad, kilala niyo si Mapalad, yung kakampi nila Sir Alex na si Marinduque Online TV. Kinonfirm niya may warrant of arrest pala talaga yon. Totoo yun yung last time. Now, itong kay kasi itong si Food Genius, kukwento ko lang sa inyo ha, may direct itong contact sa 'di ba gumawa ng si Sir Ralph Kalinisan, gumawa ng task force, kulaong task force. So nung 'di ba gumawa ako ng video ko na ini-stock ako kunyari. Naalala niyo 'yon? Nung gumawa ako ng video, ito lang pwede ko i-share ha.
nag-alala yung head ng task force, Kulaong. Sabi ko gano'n, hindi po, ano yun, ako lang po yung gano'n. Tawa din sila ng tawa. Inano ko yung full video. Akala kasi nila, inaano na ako nila Sir Alex Pabella. Naka-monitor din pala sila talaga. Kaya nahiya tuloy ako. Napaamin ako ng maaga. Naka-monitor pala. Now, balik tayo dito, no. Itong aabangan this week. Baka mag-live? Live kasi wala ng pera. Kasi aabangan natin eh. Hindi naman niya sinabi na abangan natin may mangyayari kay Tito Norms this week. 'Di ba? Di pa kasi ako, tulog pa siguro si Food Genius. Kaka-message ko lang kasi sa kanya eh. Ano pa ba ang pwede mangyari? Pero alam ko may mga pending siya eh. Baka mamaya, ito yung sa Davao. Well, susubpina pa lang naman yun. Hindi pa naman pang-warrant yun. Yung sinampa kila, yung sinampa nila The Kings sa Davao. Davao, no? Layo. Just imagine. Tapos according kay Sir MG, natuloy pala yung kay Sir Manny. Sa Jensen. Sa Jensen, saan pa ba? Basta madami. Yun, mga subpina naman yun. Pero, tingnan natin kung ano ba ito. Well, ang hirap ng Ang hirap ng buhay ni Tito Norms, no? Just imagine dati, okay na eh. Pinansin niya pa kasi si MG eh, no? Kung ang binanat niya na lang dun sa yung binlag siya ni MG. Hindi niya na pinatulan. Parang sabi ko, 'di ba, kinontent siya ni MG. Tapos sinumbong kasi si MG sa kanya eh na, "Oy, kinontent ka ni hayaan mo 'yun. Hindi naman sikat 'yun." Daw gumanon na lang siya eh. Hindi ko na pinapansin yung mga ganun tao. Gumanon ka na lang sana, Tito Normson, dati. Eh, siguro, that time, nagkataon din na kailangan mo din ng clout talaga. Kailangan mo rin ng clout. Eh, pinatulan mo. Ay, yan tuloy. Pero may option pa nun, men eh. Yung boxing, no? Diba? Manalo ka man dun o matalo, ibig sabihin, tapos na yun eh. Diba? Or kung matalo ka man, mabugbog ka man, magaling na yung pasa mo ngayon. Mag-iisang taon na. Diba? Hilom na uli yung mukha mo eh. Dituloy ka pa rin sana sa kakakita mo sa social media. Wala eh. Diba? Kumbaga, binulabog mo yung ng putakte. As soon as na malaman ko kung ano itong palabas ngayong linggo. Ngayong linggo daw this week eh. So, ayon dito sa post na to, yesterday, ngayon, as of this recording, Tuesday. So, malamang, Lunes ito, halfway na tayo, men. Wednesday na ngayon. May 2 days pa para may mangyari. Diba? Abang-abang tayo. So, yan lang muna yung pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat.